Ako si Ginang Alcantar Manayo, naging president ng RIC noong 1986. Nung bago-bago ay kami ay nagluluto ng mga sari-saring pagkain. Nagmo-kontribusyon kami noon ay ang 5 pesos ay mahalaga na. Kontribusyon namin mga 5 pesos lamang sa isang lutuan. Tapos pag naluto namin yung aming mga recipe, inilalako namin. Kami nagpatakan kami ng 5 pesos. Kami bumili ng mani. At yun ay pagkakatimpla namin, magiling namin, lako namin. 5 piso ang isa. Yun ang pinagmulan ng aming produkto. At naging miyembro po ako doon na kami po na nagsumikap na mabuo upang maging ito ay kooperatiba ay 20 kababaihan na nagsimula lamang kami sa patakan ng 5 piso kada Sabado. Ayun po ang pinagmulaan nitong RIC. Kami po ay natitipon lamang sa mga bahay-bahay ng mga miyembro kung saan namin pinagkakaisahan na mabuo ito. At ito po ay aming, kumbaga naging matatag kami na ito ay huwag mabuwag kahit na kami ay wala pang kinikita at patakan lang ng pera. Doon nga sa food demonstration na yun, nakita ko na sa potential na yun ng gagawing income generating project na bali ng asosasyon. So, meron na kami doon. Doon dumating na yung mga pag-upgrade ng aming instance sa Labat. At ito nga ay, yung aming municipal mayor noon ay si Rolando San Jose. Ibinilang niya na bilang isang one town, one product ang instant sa Labat. Nagsimula ang kooperatiba na mayroong 25 incorporators na mayroong saping puhong ng 12,500. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagkaroon na ng 1,200 na mga miyembro na may saping puhunan na 8.8 million pesos. Dati-rati ay samut-sari ang processed food products na ginagawa sa kooperatiba hanggang nagkaroon ito ng konsentrasyon sa salabat at peanut brittle. Naunang makilala sa merkado ang instant salabat sa dahilang ito ang naging one town one product ng bayan ng Dolores. Ngunit kasabay na idinivelop ang produksyon ng peanut brittle. Inabot ito ng halos 1 taon para maisaayos ang paggagawa ng peanut brittle. Nagkaroon na rin ng pansariling sasakyan ang kooperatiba na ginagamit sa pagdadala ng mga produkto nito sa mga kliyente sa labas ng bayan ng Dolores. Mapanatili ng kooperatiba ang tuloy-tuloy na supply ng luya at luyang dilaw, minarapat ng kooperatiba na magbigay ng insentibong additional 10 pesos sa mga magdadala ng luya at luyang dilaw ng mga farmer members. Mula sa raw material, dadaan sa iba't ibang proseso hanggang sa finished product.
sertipikasyon mula sa FDA-LTO, Certificate of Product Registration at Halal Certificate ay napakalaking tulong sa kooperatiba na magkaroon ng mas malawak na market sa labas ng bayan, lalo't higit sa international markets kagaya ng Taiwan at Hong Kong. Sa tulong ng DAR sa ilalim ng VILFED project, nagkaroon ng kooperatiba ng maayos at malaking processing area para sa produksyon ng peanut brittle. Kaya't laking pasasalamat ng kooperatiba sa DAR sa tulong ng VILFED project dahil nagkaroon ito ng mas maayos na pasilidad at nakatulong sa pagpapataas ng produksyon at kita ng kooperatiba. Malaki po ang naitulong sa pamilya ko kasi po yung akin pong mga anak, nakatapos po sila sa pag-aaral kahit man po sila hindi gaano kataas ang pinag-aralan, sila po ay nakapag-aral. At sa amin pong pamilya, ano po, ang akin pong asawa ay bali konsehal po siya ng barangay. Magkatulong po kami sa amin pong pagpapalaki ng aking mga anak. Pinabati ko po ang RIC at nagpapasalamat din po ako sa kanila na ako ay kahit ganito ay minahal nila. Muli, maraming salamat po mula po sa pamunuan ng PRIC-MPC sa Department of Agrarian Reform dahil kahit po narating na ng PRIC-MPC kung ano man kami ngayon, patuloy pa rin po ang mga suporta at pagtulong sa amin ng DAR. Kaya po, ganun na lang po ang aming pasasalamat dahil simula hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po kami binibitawan, hindi pa rin po kami iniiwanan ng DAR at patuloy po ang kanilang paniniwala sa lahat po ng mga adhikain ng aming kooperatiba.